Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong video posted by Senator Rodante Marcoleta tungkol sa nangyaring kaguluhan sa ating bansa, lalo na sa flood control scandal, kinakasuhan umano, tapos naliligtas, tapos siya, ayun, malapit na siyang arestuhin at ikulong. Kaya tuloy, biglang nagrally ang mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayon. Pakinggan natin ang mensahe ng ating butihing Senator Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na po isang demanda kay Martin Romualdez na nag-impil pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim na DPWH ay nalalapit ng kapag upang siya rin ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan po matatawag yan. Na umarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanila inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa po inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda po magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planato po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyang pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ibinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito, alam kong aarestuhin nila ako, alam kong ikukulong nila ako, ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking harapin. Wow! Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang kababayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, nakikiusap po sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nilang baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulungan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman. Nung tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi, alam na po ninyo kung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoon Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagpabaluktot ng katwiran kailanman ang kasamaan, mga kababayan, na hindi po magtatagumpay. Amen! Wala na alam na ninyo kung sino ang Yan. So, salamat sa mensahe ito na napakalungkot isipin na makukulong si Senator Marcoleta. Na ang tanging kasalanan lang niya is yung maging makulit sa Senado para imbestigahan ang nakawan sa kaban ng bayan. Hindi kasalanan yun. Pagmamahal sa bayan yun. Dahil sa pagmamahal sa bayan yan, makukulong siya. Kaya salamat sa mga kapatiran Iglesia ni Cristo na nag-surprise rally ngayon. Patikim pa lang yan. Subukan nila na ikukulong si Senator Marcoleta, I tell you. Hindi lang mga Iglesia ni Cristo magrarally. Lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan, makikiisa sa Iglesia ni Cristo. Kasi anong kasalanan ni Senator Marcoleta? Bakit ipakulong? Yung mga may kasalanan, example,
DPWH ex-secretary Bunuan. Lalabas na. State witness na. Wow naman. Yung dalawang senador, na dati sinasabi hinog na ang kaso. Biglang tumahimik ang kaso. Wala na. Nabulok na ang kaso. Kasi bumaliktad naman. Sumama naman sa Senate of Malacanang. Ganyan ba? Kaya nga tama yung sabi ni Senator Marcoleta, ang kadiliman ay kailanman hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. At ang Diyos, hindi niya pababayaan ang mga taong gumagawa ng mabuti at nagtitiwala sa Kanya. Posibleng makulong si Senator Marcoleta. But it does not mean na tapos na ang kanyang ipinaglalaban. Kagaya ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Lumaban siya laban sa Kastila. Ibinuwis niya ang kanyang buhay, but up to now, buhay na buhay ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Kaya, laban lang po, Senator Marcoleta, laban lang, Senator Jingo Estrada, at yung the rest of the Cayetano Bloc. At salamat sa mga kapatirang iglesia sa inyong pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at suporta nyo kay Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito. Pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Ramel nga taga Sitio Kalapat. So mo na ni ang pag-aatupan karon. So mo na ni ang herong among gihatag nga natabang sa iyaha. Atop na ni gid siya karon. Ay, bukit pa panay ba?